Okay, so punta tayo sa ating third topic. Ito na yung kay Franco Mabanta. Anong oras mo nabalitaan? Kasi ako, madaling araw. Ikaw! Ikaw nag-text sa akin. Madala ako. Gusto mo i-text ko? Kasi kagabi pa lang, meron ng bali-balita. Una nga hindi ako, totoo ba to? Diba? Kasi hinintay ko din lumabas sa mga mainstream news eh. Okay. Ang una ko nakikitang mainstream news na pumikap, siyempre, Billionaire News Channel. Ayaw pa. Talagang Yes, so ano to? Billionaire ang una ko nakitang pumikap. Although before that, madami ng post ang mga influencers, vloggers on So, gabi nangyari Twitter. ito? Chat. Alam ko, gabi meron eh. For our viewers overseas, can you explain what this whole situation is? Nagkaroon apparently ng entrapment operation ang NBI. Kasi ang kwento, mukhang supposedly, etong si Mr. Franco Mabanta na siyang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Dating supporter ni BBM, dating supporter ni Rodrigo Duterte. More recently, bumabanat ang banat sa administrasyon. Di ba? Ano tawag dito? Apparently, humingi sila na, sinubukan nila mag-extortion play kay dating Speaker Martin Romualdez. Anong hawak nila against kay Martin? Meron daw ilalabas na video na ididikit siya as the mastermind of yung flood control scandal. Okay. So, supposedly, humingi sila ng 350 million. Ang tindi nga eh. 350 million? Oo, tindi, di ba? 350 million na natawaran, naging 300 million. So, ang usapan, babayaran in 4 tranches of 75 million pesos each. Na nakamaleta. Na nakamaleta. Pero ang nangyari, apparently, ni-report na ni, ewan ko, mismong si Speaker Martin Romualdez o office niya or whatever. Is there any allegation that Franco Mabanta spoke directly to the speaker? Hindi ko alam. Wala pa ako nakikitang ano yan. Pero ang nangyari, ni-refer sa NBI and then NBI made this entrapment operation. Sila na yung nakipag-usap. So may marked money, etc. Nakita mo na ba yung video? Nakita ko na. Yung papunta yung NBI dun sa rendezvous, kausap si Franco Mabanta sa telepono, tapos sinatanong siya, kanina po namin iiwan yung pera? Ganito, 3 maleta po ito, ganyan, etc., etc., di ba? So, apparently, yun. So, they met yata sa Valle Verde. Doon yata tinurn over yung pera mismo. Wala doon si Mabanta. Pero ang ginawa ng NBI, sinundan yung mga taong tumanggap ng pera to another, Valle Verde yata yung pangalawa. Di ba? Okay. So, tama. So, Manila Peninsula, binigay. Wow. And then sinundan sa Valle Verde, doon Nandun si Mabanta, doon ginawa yung arrest. Okay. So akala ni Franco safe siya dahil wala siya doon sa Siguro, hindi ko alam kung anong. So yun. So ang aligasyon, 'di ba, na-entrap siya, tumanggap siya nung 75 million, ayan. At ang kakaso sa kanya ng NBI, nakakita naman ako na tama naman, robbery extortion. Under Article 264, Paragraph 5 of the Revised Hindi Penal siya Code. non-bailable. Diba? Bailable ba siya? Non-bailable? Bailable, di ba? Bailable. Ang parusa ng robbery with extortion would be prison correctional maximum up to prison mayor medium. So 65. Pero 1 day to 12 pero dahil under the cybercrime law, pag ginawa mo through a computer system, which includes nagte-text ka, tumawag ka sa telepono, tataas by 1 degree. So prison mayor to reclusion temporal. So mga 10 years to 17 years yung range ng penalty. Kung siya nga ay makukonvict. So aggravating yun? May provision under the cybercrime law na if you commit any other violation of the RPC using a computer system, 1 degree higher. Ang talino ni Abogado ba yun? Sino? Franco Mabanta? Hindi. Parang hindi naman yata. Naalala ko yan. I see, Abby reminded me because we were summoned to the Senate when it was Grace Poe was the chair of that particular committee on fake news. Okay. Kayo! Yung, ano ba ito? Nasaan si Ano kalalaman ko sa fake news, EL? Hindi. Yung may lumabas na galing sa OVP yung mga sins of Duterte. 7 sins. Tapos, Hindi sa OBP. Hindi nga, pero ang kine-claim, galing sa inyo. Okay. Pero, ang sinamon ako, si Abby, si Manolo Quezon. Bakit? Kaduda-duda kayo, gano'n. Hindi, kasi daw, parang gawa daw ng mga dilawan. Kami ang dilawan eh.
alam ko, hindi kami yun eh. Wala kaming ginagawang ganun. Okay. Nandun si, Abby just reminded me, nandun si Franco Ito yung Mabando. Committee on Public Information. Yun, tama. and then sinamo. And we were warned. Wala man ang tawag sa amin. Maki was calling me. And I was recommended, attend that. Otherwise, pag di ka nag-attend, masaside ka for contempt or whatever reason is. Okay. So yun na lang. So, pumunta kami. Sana nagpadala na sila ng kalapate kasi text message kami sa amin. Pero anyway. Okay. But the whole thing was, I saw Franco Mabanda there. I don't know the guy. In fact, si Abby nag-point out that guy is Franco Mabanda kasi pumapapel dun sa hearing na yun. So parang nagbibida-bida. So parang hindi man nagsalita. Okay. Pero ito, na-arresto, robbery, extortion, through use of computer systems. So in connection sa cybercrime law. So mas mataas nga yung penalty, 10 to 17 years Pero potentially. what's fun is sa aftermath, ang dami explanation na katarantaduhan. Hindi, yung iba set up. Ako ang tanong ko, paano naging set up kung caught red-handed ka eh? Alam ko na yung ba't ko yung pinatawag. Dahil kay Coco Dayaw. Dahil siya consultant daw ng PCOO dati. Okay. Hindi man kami PCOO, OPS kami in the first place. Office of the Okay. Presidential Spokesperson kami ni Abby. Si Manolo was PCOO. Pero we had nothing to do with that. Hindi naman kami PCOO eh. Okay. Talagang, but anyway, so, ang daming, it's the aftermath that made the whole thing ridiculous. Ano ba yung mga pinagsasabi nila? Na yun nga, obviously, ang isang claim violation of freedom of the press. Okay. Ako, okay, fine. Freedom of the press is essentially yung freedom mo to publish, di ba? Freely, without interference, without censorship. Ito hindi. Kung totoo na meron kang ini-extort na tao at nahuli ka red-handed accepting marked money as part of a sting operation, obviously wala nang kinalaman yun sa freedom of the press, di ba? Oo Nagba-blackmail ka na ng tao eh. Di ba? For profit eh. Oo nga. At medyo hindi maliit yung 300 million Oo nga. parang But how much was given? 75 million? 75 in marked bills. Okay. So ako, medyo, ano yun, una, hindi ko maintindihan paano naging set up kung huli ka red-handed. Hindi nga, I just quote some of the things that si Abby, because we were doing some exchange, because she was also fascinated. I think she's more fascinated than I on this thing. Sabi niya, in the first place, anong setup pinagsasabi niya? Kasi kung wala siyang ginagawa, bakit andun yung Jimmy to receive the money? Exactly. Tsaka yun nga, kausap siya mismo eh. Di Oo nga, ba? Yun nga, exactly. kausap siya mismo. He was giving instructions sa itong taong ito na naka-face mask, siya yung tatanggap. So, ako yung isang explanation doon, kung akala mo legit yun, para saan yung visit na 75 million, di ba? Diba? Ikaw ba, EL, Bear, meron naman lumapit sa'yo, o EL, yung 75 million mo in cash sa 3 maleta, ito Di ba? Parang, But the point ridiculous is, ang sabi rin nga ni Abby, kung setup, pag setup yan, ba't may dala kayong maleta? Di ba? Di ba parang ang ridiculous nga nun? Yun nga. Of course, yung iba, iniiba usapan. Saan daw nang galing ang 75 million ni Martin Romualdez? Unang-una, Mark Money nga, hindi na si Martin Romualdez yun. NBI na yun, di ba? Kumbaga, malinaw na hindi. Pero, hindi naman ako surprised na magiging ganun yung kanilang sagot. Kasi, ang problem, medyo na-impress ako sa NBI dito. Talagang entrapment eh. Parang, ino-ordinate, pinalabas nila na sila talaga yung magdadala ng pera, kausap yung ano, tas, di ba, nung binigay, sinundan pa talaga. Kaya nung huli, talagang literally caught red-handed. I saw sa Billionario yung yung hinuli sila, nakadilaw sila lahat. Caught red-handed talaga. Huling-huli. Kahit na tumatanggap ng pera. So even if Franco wasn't in when the exchange of money happened, that's still part of committing the crime. Hindi, unang-una, kausap siya eh. So Ah, clearly, the people that were accepting the money were doing so on his behalf. And he didn't deny the conversation. Ewan ko kung dideny niya Hindi kayo. din niya Pero, alam na, oo nga. pero pangalawa, sinundan eh. Tapos tinurn over yung pera sa kanya eh. O, di ba? I have a question for you. Yung ginawa ng NBI when they recorded it, is that not wiretapping? Hindi, kasi teka. Baka hindi. Is that Ewan ko kung may court order sila.
Kasi recorded, Isa yun. that's evidence, di ba? Oo. Would that be, ano? Hindi ko alam. Obviously, kung may court order, ibang usapan. Pangalawa, ni-record ba nila? O ano lang? Hindi. Ang record nila yung video. Iba pang usapan. It's not the... Well, technically, dapat yung video covered ng anti-wiretapping. Di ba? Really? Dapat. Kasi any recording device covered dapat. Although, naalala mo nung panahon ni GMA, yung may mahabang debate whether anti-wiretapping covers cellphone conversations. Kasi wala namang tapping of a wire. Yes. So, actually, magandang question yan. Bubuhay. I remember Teddy Boy made a spirited defense of hindi siya... Hindi siya covered. Oo. Or parang covered ba? Kasi pro GMA si Teddy Boy. Baka covered. Yun na nga yung ano doon. So, at saka, ito pa sinabi ni Abby, di ba may statement siya na if may nangyari sa kanya, ilalabas nila yung episode. Oo. So, bakit ganyan ang statement? Bakit conditional? O tsaka, di ilabas na nila ngayon yung episode. Di ba? Nilabas nila? Hindi. Ang sa akin ganito Oo nga. Kung sinasabi nila na talagang, di ba, legitimate, expose, di labas na nyo. Oo nga. Bakit parang meron pang hingian ng pera? Yun nga. Lumalabas talaga dito parang pinirahan Exactly. Extortion nga. Extortion talaga. Diba? Dito napapasok nga na yung pinag-uusapan natin na ang isang problema sa mga influencer as opposed to media, hindi mo alam kung sinong nagpopondo dyan sa mga yan Ito pala, may mga fruits of extortion na kasama. Parang ang tapang niya, no? I cannot believe his brazenness. Parang, bagito ba itong hayop na to? Hindi na, matagal-tagal na rin yung... matagal na, ano? Diba? Pero parang brazen niya. Ewan ko. Hindi niya naisip na pwede siyang igawa ng Meron nga mga tao, tumanggap ng drug money, dineposito sa bank account diba? Hindi ba? Talk about brazen. Itago natin sa pangalan ni... Diba? Ako parang, nandun na ako sa point na ito mga tao doon, hindi na yata iniisip na mali yung ginagawa nila Alam mo ba, yun yung sobrang normalized. Ito, babasahin ko lang sa sinabi ni Abby kasi mukhang hinimay yung statement Sabi dito... Dapat pala si Abby ang inilagay talaga natin dito Hindi ka nag- Okay. If it is true that they were warned sabi ni Mabanta, if it is true they were quote-unquote warned multiple times by powerful close friends, WTF was his people doing receiving 70 million pesos in cash? Exactly. Di ba? Yun yung doon ang punto kasi, sa dulo kasi, the one incontrovertible thing ay tumanggap ka ng 75 million pesos Ba't mo gagawin yun? Di ba? Kung matino yung pakay mo, ba't ka tatanggap ng 75 million pesos? Para saan yun? Ano yung conceivable reason na tatanggap ka ng 3 maletang pera na merong 75 million pesos gabi? Di ba? Di ba? Parang anong explanation doon na that will justify that? Let me ask you Diba? one thing. If you were the defense lawyer, what would be the defense that you can have? Ako questioning ko yung yung legality, yung admissibility of some of the evidence, di ba? Pero not the money. Well, claim ko na hindi lang ito entrapment. In-induce ako. Di ba? Inducement, di ba? So, dapat wala dapat akong kasalanan, di ba? Pwede ba yun? Yun yung difference between entrapment at instigation, di ba? So, instigation, yung ideya nang galing doon sa pulis. Correct. So, sasabihin nila na, hindi! Yung pulis ang lumapit sa amin, di ba? Kami ng pera, ganyan. Ayan. So, how do you prove either way? I assume na if this is an NBI operation, documented yung every step of the way, 'di ba? Yun naman 'yan Lalo na kung entrapment 'yan, 'di ba? They would malinis naman gumalaw ang NBI You have experience? Ang mga NBI agents, madami diyan, abogado, 'di ba, accountant, 'di ba, etc. Bukod sa pagiging trained din yung law enforcement. So madami may background nga sa law and accountancy and all that. So I would assume na mas alam nila. In the first place, and it's a cardinal rule that don't speak without the lawyer present. Bakit siya nagsasalita o nag-i-issue ng statement Ewan ko. which are so ridiculous na parang lalo kang nababaon? Pero yun nga, natawa ko dito.
freedom of speech. Natatawa talaga ako dun eh. Di ba? Kasi when clear, iba, sana kung freedom of speech kung anlinaw na meron siyang sinabi and then he was arrested for it. Correct. Yun yung malinaw. Ito, he was not arrested for anything he said. He was arrested for accepting marked bills in a sting operation. Yun yung hindi pwedeng kalimutan dito. Diba? Nahawakan ba yung marked money? Ewan ko. Diba? Pero... Kasi, according to Abby, yung mga marked money usually may substance, tapos may test to see if nahawakan ng accused yung pera. yun yung may light. Okay. Yung ultraviolet. Ultraviolet. Ayun yan. So, no, Kasi tama fluorescent powder yan di ba? Generally. Ladies and gentlemen, si Barry Gutierrez po ay hindi lamang po criminal law professor, criminal na lawyer. Criminal lawyer. Ayan. Lawyer na criminal. Diba? You must be making good money kung talagang ipapractice mo yung criminal law mo, no? Hindi ko kayang... Hindi mo maatim. Hindi ko maatim eh. Di ba? Sa totoo lang. Di ba? But as they say, every person is entitled to a good defense. Yeah. Naniniwala naman ako doon as a matter of Principle. Institutional principle. Pero naalala ko yan, nung nag-apply ako sa UP, College of Law, may essay portion, di ba? So, yun yung tanong. Dapat ba yung mga guilty na tao, would you defend someone parang is there room for morality in law, di ba, basically in the context. So ang argument ko na di ba kumbaga everybody deserves yung defense, everybody deserves to be proved as presumed innocent, di ba? Pero on a personal level, ako kung alam kong ano yan, I would choose not to take on yung kanilang kaso. Although, maniniwala ako sa principle, pero personal choice ko na not to, and yun naman yan eh. Ako, ever since, kaya nga ako umalis sa law firm eh. Labor ka naman eh. Litigation. Si Hindi mo alam yung kwentong yun. Nasa Wikipedia page ko pa yan, ha? Hindi. When you were in the biggest law firm in the country. Yeah, wag natin sabihin kung ano. Okay. Research nyo lang po. Isa lang ang biggest law firm in the country. Nasa Wikipedia page ko yan. Hindi ko alam sino naglagay nun. Pero I was handling a intellectual property case. Mm-hmm. So, ano tawag dito? Yung sa mga fake na mga produkto ng some multinational company. So, we were working with DOJ. Yan, NBI. Okay. So, ganun din. Nag-entrapment sila. Parang bumili sila sa isang nagbebenta sa Divisoria ng one of the fake items. And then, nung hinuli, chinek, fake, yan, hinuli yung ano. So, ako yung pinadala ng firm. Kasi ang kliyente namin yung yung, obviously, the multinational. Diba? Hindi naman makaka-afford ng malaking firm, diba? So, naalala ko yung kinasuhan, mag-asawa. And obviously, hindi ito yung gumagawa ng aktual na peke. Right. This was just one of the retailers na sila yung nagbenta. Tapos, alam mo ba yun? Walang abogado eh. Okay. Diba? So, nung after nag-hearing, diba? Preliminary investigation sa DOJ. Sabi sa akin, after the hearing, lumapit sa akin di ba pwedeng settle na lang, ganito. Sabi ko naman, siyempre, di ba, hindi ko call yan di ba? I'll have to talk to the client, di ba, et cetera, ganyan. So, papalabas kaming ganyan doon sa opisina ng DOJ. Naalala ko, hapon na yun late. Parang kami, parang mag-asawa Yung babae parang nilinya yung ulo niya doon sa asawa niya kasi parang sobra na silang, ayun ba yun, yung nangyari sa atin. Tapos parang inakbayan siya nung parang sobra akong na parang feeling ko, bakit ako yung naghahabol ng mga ganitong tao, di ba? Na parang feeling ko hindi naman talaga sila yung malaking may kasalanan, di ba? Yun yung point. So, doon ko na-realize na hindi ko kayang mag-represent ng mga tao na, may ganun din experience. Law firm. Nag-resign ako after what? The day after I submitted my resignation. Ako hindi ganun ang experience ko. Ano experience mo? IP rin. Intellectual property, international law firm naman. Tapos, kami hinire. Tapos, yun na nga, nahuli. Pero hindi tulad nung defendant mo na mabait. Ito talaga tarantado. Yes, bully natin yung so, kung sa akin nangyari yan, baka, di ba, nasa law firm pa rin ako. Di ba? Walang yan naman itong mga to May kanya-kanya experience. But I agree with that. Nakakaawa rin talaga. Diba? Hindi, tsaka talaga makikita mo, ang dami-daming mga... After that, lumipat ako sa saligan Okay.
Na doon kami nag-abot ni Lene Robredo. Ang thesis ko sa AIM was about Saligan. Talaga? Okay. So, okay. Poll results natin, comments. Galing kay D-Rose16. By the way, clarification lang pala. Si Manolo is not PCOO. PCDSPO. Kasama nyo. Si Sunny Coloma yung PCOO. Tama. Kaya, ba't kami in-invite doon sa hearing? We were wondering. Okay. Mali yata ang pinasubpina ni Grace po. Okay. Poll results kay D-Rose16. That arrest is long overdue. Character assassination ni BP Lenny is because of him. Wala naman. Ito, si Jamie Fox na paborito mo. Sukin-sukin natin. I do not have all the infos on the table so I cannot judge him now. Need more infos and facts. Aba. Fair. Diba? Napaka-fair. Si Omnyo III. Sukin-suki din. Legit, di nadala, malaki kasi kita sa troll farm niya. Okay. Si Silverio Ordinado Jr. Oo, may kaso talaga si Franto Mabanta, Sir Barry. Kitang-kita sa video, nakausap na mismo ang NBI agent na nang-entrap sa kanya. Ito yung may ikot, di ba? At may instruction pa sa agent kung saan dalhin ang mga maleta. Si Mega Latica. I voted D simply because I want both sides of stories. Latagan nyo kami ng kwento at resibo. Fair naman. Napaka-fair ng ating mga viewers, di ba? Si Ophelia LC 1983, suki din. AND po dahil may ginawa din daw siyang krimen, i.e. extortion among others. Pero parang napapaisip ako sa stupidity ni FM with regards to the entrapment. But whatever it is, I'm glad that he got arrested. Okay. FM Franco Mabanta, di ba? So, parang yung tanong niya, parang yung tanong mo din eh. Bakit siya pumayag dyan? Di ba na iniisip niya? Napaka-brazen. Okay. Ito si Jingjing Lapad, suki din. Dapat lang talagang mapanagutin na din si Mabanta kundi lahat ng fake news peddlers. Dapat mango-hostage pa ng katotohanan. Tapos nango-hostage pa ng katotohanan, dapat nga lahat sila makonvict para di na pamarisan. Okay. At ito si Jazzy. Ilan silang nahuli pala ba? 5? 5. Dami rin. At yung iba, actually, mga rin, parang corporate officers or connected sa PGMN. Talaga? Oo. Si Jazzy Malik 6738. Oo, may kaso. Kitang-kita din naman sa video. Di naman gagalaw ng ganyan NBI kundi matibay ebidensya nila. Okay. So ito, naniniwala ba kayo na legit ang pag-aresto kay Franco Mabanta? Oo, may kaso talaga. 86%. Hindi ako sure. 11%. Hindi. Harassment ito. 1%. Hindi. Violation ito ng press freedom. 2%. So mukhang karamihan naniniwala. Pero may substantial na 11% na naghihintay pa ng dagdag na ebidensya.